sa UFCO Lim Building, Borromeo Street, Dakbayan sa Surigao. RPN, Radio Philippines Network, DXKS 1080, ang inyong Radio Ronda. Takna sa Radyo Ronda og tubo kapupudan alas 6:15. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Kining mosunod nga programa binayran ang bisan unsang pamahayag sa magsisibya iyang kagalingon ug walay labot kining maong istasyon. Rosada. Programang mutuki sa kamatuoran. Kasandigan sa mga dinaog-daog ug nilupigan. Krosada ng panan sa katawhan. Muyagyag sa kamatuoran. Krosada. Programa alang sa pagserbisyo sa katawhan. Muhatod sa mayong balita alang sa kahimsog sa panglawas ug panginabuyan. Krosada. Mga higala, kumusta og maayong gabi? Pagtimbaya sa gugma og kalinaw. Uban sa pagpasalamat sa kahitasan sa laing adlaw nga manindot nga nakig-uban na usab kaninyo sa atong tulumanong Krosada Reloaded ang pahayagan sa kamatuoran. Sa pangalan sa atong station manager June Clerigo, isparing partner sa Pikas Lawak, Sir Paing Agra. Transmitter side, Bong Abad. Kinigapon niyo igala sa kanginan. King De La Rusa, maging-uban ka ninyo hangtod kita alas 7:45 ang takna sa sayong kagabion. Ning adlaw Domingo may kagalaan, pagkadali sa panahon, mudagan. Nobyembre 17 na, tuig 2024. 38 diyas na lang gayod, matigayon na ang Kapaskuhan. Andam-andam na ang mga ninong og ninang. Alang sa ato mga kaigsunan nga live sa ato ang YouTube, maingon man ang ato ang Facebook may kagalaan, dunay nakahipatik din nga GCash ang 0912-893-9493. Ngadto sa mga sa radyo lang naminaw, mamahimo nyong sundon ka na makigilaan ang nahisgutan nga mga numero isip pagsuporta sa paglawig nato may kagilaan og muhatag og igong alalay alang sa paghimo nato og content mga sukintig paminaw. Ginagmay lang kutob sa inyo ang mapaabot. Wa pa man tumusulod tong kang Sir Chris sa dinagat. Basig na sangit to sa laing sanga mga kagilaan. Og sa ato mga kaigsunan nga padayong gahuna-huna unsaon pagsuporta ang atong programa, daghang salamat kaninyong tanan. Maing pagpaminaw sa Maharlika Nation. Uban sa ilang panawagan, official announcement na kinaan. Mahimo niyo makita sa monitor o inyo lang padakon para hingpit ninyong mabasa mga kaigsuunan. Adto kan that's Prince, that's Lito, that's Dundun. Ang puti Jun Manite god ilahan iham ning mga parinte may kaglaan. Ilang mga agaw. Kang Mami Lucy Dizon og kang Daddy. Labi na ngadto kang Hyundai og sa ato ang mga kaigsuunan diyan dapita sa Socorro, Bocas Grande Farmers Association Incorporated. Ato mga kaigalaan, Bro and Sis sa MCGI.
Ayong pagbiyahe ngadto kang Bro Mardunio galing. Ang galing. Murag asa to paingon, Singapore o Korea. Ayong suroy. Banantas sa makakagahom. Inbukadang pagpadayag may igalaan sa iyang pagtimbaya. Good eve, Sir King, idol, gikan kang Ma'am Nerissa Hista. Ngadto kang Tokayo Manager Bong Florindo. Gikan kang Preximat ang pagtimbaya. Doon na kita 22 minutos na ang milabay sa alas 6 ang takna sa kagabion. Alang sa mga headlines o pipila kahisgutanan karong gabiuna. Quadcom nasuko og nainsulto sa manifestasyon ni Duterte Youth Representative Trixie May Cardima. Samtang Tatay Digong nagbutiag na 10 years in the making, walay kasong napasaka batok kaniya. Nga naman. Sa laing bahin, VP Sara nagtino na dili na mutambong sa House hearing. Samtang human gibadlong ni Manong Chavit Singson ang kampo ni Pacquiao, Casimiro muundang na sa dulang boxing. Sa pikas bahin, Quadcom gipamugos nga kapulisan gitraidor ni Tatay Digong. Sa katapusan, bagyong Pipito hulga sa halapad nga kadaot sa Bicol, human signal number 5 gipakanaog. Simbako lang po din taon, pastilan. Welcome back og maayong pagpaminaw. Adto kang Bro Popoy. Gikan kang Bro Romel and Sis Maricel Selvosa. Mga kagilaan, ato ning lakbitan makadali, kining may kalambigitan sa padayong pagpangandam sa buhatan sa Vice Presidente. Paluwala may kigsuunan nga kini gipaksian og mamahimong kuhaan sa hingpit kung budget na ang hisgutan mga kaigsuunan ang buhatan sa OVP. Pero nag-viral sa pagkakaroon sa social media may kagalaan ang porting basaa nga mga staff, mga kaigsunan. Mga anaan nagtrabaho ubos sa buhatan sa Vice Presidente Inday Sara, ang daghan nga mga matang sa ipaabot nga hinabang ngadto sa apektado sa sunod-sunod nga bagyo. Atong nasuta mga kaigsunan nga taliwala sa nagkinanlain nga pagtutok sa mag-ama sa Kongreso nga ayo-ayo naman gyud ni may kigalaan sa persecute. Gitawag og political persecution kay didto naman tanan may kigalaan ginuno ang ilang oras sa pagpangita og bikil nga mamahimo makakuha og mga nagkalanlaing datos o di ba ka magamit pagpasaka og kaso
batok sa mag-amang Duterte. Usahay lubat-lubatan ta magtan-aw may kagilaan sa ilang mga gipambuhat, wa na laing mahimo murabag manok nga mangakha, manguykoy may kagilaan aron lang gyud makakuha og ebidensya. Nagsigis lag kumbate mga kagilaan to include ang Senate mga sukintig paminaw. Gihurot ang oras og kwarta sa katawhan, gihurot og kuha may kagilaan o gamit ang kwarta sa publiko niining hearing nila may kagilaan. Samtang ambot po ning bagyuha. Usahay makaingon ta unsa man ni timing, coincidence ba? Kay kung di po nato ikalimod may kagilaan nga maghisgot na ganitag dugdug, kilat may kagilaan o bisan unsa nga matang sa katalagman kana usa ka pagpaabot, usa ka pagpasidaan, pagpahimangno natong tanan gikan sa kahitasan. Sunod-sunod na gud ni may kagilaan. Mga 3 o 4 na ba kabagyo unya didto ba paingon tanan sa ilaha. Ang gikabutyag nga dunay mubalor sa more or less 60 bilyones nga kantidad mga kaigsuunan sa flood control project. Mauna nga ang naningil mga kaigsuunan wa nay lain kung dili ang kinaiyahan na. Ang naningil mga kaigsuunan ang katalagman, partikular ang bagyo nga pasila nagsunod-sunod, luoy pod ang atong may kaigsuunang kabos. Sa laing bahin may kagalaan, mahiligon magutag dulang boxing. Naputay gisundan karon nga si Phil John Mindoro, murag 13 to kadaog, murag knockout man tanan mga kagalaan. Usa ang tabla. Panagsaon mo guning dunay Pilipino mga kagalaan nga taas o dako ang timbang. Unya sa pagkakaron, si Manong Chavit Singson mga kaigsunan, usa sa mga gilista, nalista mo guni diri mga kigalaan ang mga giduso sa ako ang iyahang mamahimong pilion pag-abot sa umaabot nga eleksyon may kigalaan. Naa mo guni siya gilista diri. Mo ni atong kanunay nga mabasa nga gilangkuban ni Congressman Dante Marcolita, ni Attorney Vic Rodriguez, puro ni abogado, si Attorney Dante Marcolita, ang kasamtangang Senador Bato de la Rosa, Senator Bungo may kagalaan, lakip na ang laing mga abogado nga gilangkuban may kagalaan ni Attorney Jimmy Bundok, Attorney JB Hinlo, Philip Ipi Salvador, Attorney Raul Lambino og si KOJC Pastor Apollo Kibuloy. Dako-dako na ba yan ang pundo may kagalaan? Kung tiunay lang nga mamahimong mo hatag og suporta ang mga Davawinyo, partikular ang Davao, 2 to 4 million guna kaniadto may kagalaan ang nahipatik nga mamahimo nilang ikahatod nga buto. Tiwasan si KOGC, naapagyod ang INC, dako na gyud pundo. O kung oroy magkahiusa ang mga Bisaya gikan sa Mindanao paingon didto sa Kabisayan, makapadaog na ta siguro og usa ka senador o tanan nga senador nga atong suportahan mga kagalan. Ana raman na siya kasimple mga kaigsunan.
Human nga si Manong Chavit mga kagalaan, nagpadayag nga dili na ngayang biay-biayon pa si General Casimiro. Kay siya na lang ang usa sa pagkakaroon nga gitutukan may kagalaan sa nagkalain-lain nga mga matawag ba natong boxing fanatics. Kung usa na tani-ana may kagalaan. Gani, baguhay pa lamang usa lang ka-round si Saul Sanchez may kagalaan, numero 8 sa WBO, nga gipanghambog may kagalaan sa kampo ni kanhi Senador Manny Pacquiao. Gumikan kay kining si Sean Gibbons, ang presidente sa MP Promotions, nagdumot man gyud ka Casimiro may kagalaan. Nagdumot kang Casimiro sa punto may kagalaan nga nihawa na kini sa ilang sabakan. Gamay man pugay hatag. Matud pa ni kanhi world champion nga si Nonito Donaire. Sinsilyo lang ang ihatag may kagalaan. Hinungdan nga nagpaubos kini ngadto sa Treasure Boxing sa Japan. Pero tungod kay sulod sa tulo ka dula, wa gid may nayon ang kang Inoue. Kay mangita magis nagpaagi unsaon nga malikayan ang atong angas ng Pinas nga si Casimiro may kagalaan. Para gid sila makalikay, makiigsuunan, mangita gyud paagi hantod sa pagkakaron, ila na gyud gisuspinso og usa ka tuig. Maunang aron pagwala sa mga hisgutanan o mahimong question ngadto kaniya og mahilayo sa kontrobersiya, dideklara kini may kagalaan nga muundang na lang sa dulang boxing. Pero daghan sa mga boxing analyst nagbutiyag mga kaigsuunan nga usa lamang kini kapaagi ni Casimiro mga kagalaan. Ang punto nga para mahilayo na sa uban pa nga mga isyu, labi na karon nga naa na si Manong Chavit Singson sa iyahang poder may kagalaan, nga nagpadayag wala pa may kumpirmasyon kung mamahimo kining iyahang manager. Pero dako kay nagtabang, gumikan kay nakig-istorya, nakighimamat na, unyan akong nakitaan nga nagpirmahay na. Wa ta kabalog unsay gipirmahan mga kagalaan. Pero ang punto din nga naa na siya sa sabakan ni Manong Chavit Singson. Unya naa man ning Riyadh season kani sa Saudi Arabia nga sheik mga kagalaan. Nga puwerte pud kaayo ka mahiligon sa dulang boxing. Mauni siya ang nagpadula, di pa namang dugay kang Tyson Fury. Batok mga kagalaan. Gadtong kang Alexander Usyk. Di padula may kagalaan ang mga dagko nga mga boksidor o inilang mga boksidor. O karon may kagalaan, nasudla namang ganit ni sa Riyadh season nga magpaubos kanila si Inoue may kagalaan sa ilang promotion kung asa gitagaan naman gani kini og $11 million. Hapit na tumutukob si Inoue mga kigsuunan. Apan sa dihang ilang nasayran nga ang iparang may kagalaan, ang ikontra ngadto kang Inoue si General Casimiro man. Motong ni atras na sad. Kay inisyal nilang kasabutan, $9 million ang mamahimong madawat ni Inoue may kigsunan og $3 million alang kang Casimiro. Wa na yun, kay kaya daw niya pangitaon o kuhaon ng kwarta dito lang sa matawag natong Japan niya ipahigayon ang iyahang pakigkumbati o ang dula niya mga kaigsunan. Laktod niya pagkasulti, wa nasad mahinayon ang ilahang panag-inkwentro mga higala. Wa nasad mahinayon ang ilang kumbate mga kaigsunan. Dili kalimod nga si Manong Chavit Singson, Manong Chavit, siya ang nakapahinayon sa dula tali sa dugay ng giatngan may kagalaan ang kumbate ni Floyd Mayweather og ni kanhi Senator Manny Pacquiao. Gani may kaigsuunan, subay sa impormasyon nga ato nakutlo,
Mukabat to sa $300 million. Ang labi. Ang gilabi ni Manong Chavit Singson kung asa gitawag pa siya ni Mayweather may kagalaan o godfather of boxing. 180 million kang Mayweather o 120 million guaranteed price nga ilahang madawat atol sa Mayweather-Pacquiao fight, mga kaigsuunan. Nahantod sa pagkakaroon, wa pa'y makatupong kung hisgutan ang kita o ang gitawag na pay-per-view, mga kagalaan. Og nasayod ta, nga wa gito musaka sa ring, kung unsa po ni si Mayweather ka banggiitan, mga kagalaan, wa kini mo kat-kat sa ring kung wala gihatag ang pinirmahang chiki, mga kaigsuunan, isip ganti sa iyahang pakigkumbati kang Pacquiao nga mobalor og $100 million. Grabe po ning boxing, no? Kung di nato makaya may kaigsuunan sa ato mga anak nga mamahimong boksidor, artista o singer, kamo may pinaka-shortcut ra gyud. Kadali sa pagkwarta aw, manikay sikay ta may kagilaan. Kwarta atong buti ipasabot niya dito. Nan karon, kung si Manong Chavit Singson na may kagilaan, ang magpatunga kang Janrel Casimiro o kang Inoue may kagilaan, di ni managana. Di ni managana og gasto. Gani mga kaigsuunan, dunay gikabaniog nga mangita si nagpaagi nga dili na gyud makabalibad pa si Inoue sa presyo nga iyahang mamahimong itanyag. Mao ni lagi balanse Mikilan, dili matud pa muubos sa $20 million. Alang ra na siya kang Inoue. Sa ato pa sa itong salapi sa pagkakaroon pati ng dako as kantidad. Sa ato pala is bilyon. 1 billion kapin. Sus, grabing kwarta. Bisag kang bisa na lang may kagalaan o katunga ang kang Casimiro o di ba ka ibutan na lang nato og 10 million may kagalaan. I-times mo nag 5 pila man, di ang kang Casimiro pila man may kagalaan, more or less mudawat siya og 500 million pesos. Pastilan kwartang galagatak. Muna atong bantayan may kagilaan kay dugay na gid ta nga mapakita ang abilidad ni Inoue kay wala magoy gituuhan nga mamahimo mga kaigsuunan nga makasarang sa iyang kusog o abilidad sa pagkakaroon mga kagalaan kundili kinilamang mga kaigsuunan si angas ng Pinas Janrel Casimiro may kagalaan og ang angas may kagalaan sa Ilocos Sur kanhi Governor Luis Chavit Singson. King De La Rosa on board. Pagkadali sa oras may kagalaan, nilapas sa dayon ang 39 minutos sa atong pagpanag-uban sa tulumanong krusada mga kagalaan. Mura magpaspas yan itong paminaw basta oras ang mudagan kumulingkod ta mga kagalaan. Ang tulumanong krusada may kagalaan hatod kanato sa musunod. Layson Karinderya og Layson o gipanagihan sa pamilyang Layson og ang Kusina de Amor na namay mutang may kagalaan sa dalang Narciso og dalang Gonzales ning ato ang dakbayan. Tudusab kanato sa MIG Tracking atod usab kanato may kagalaan ni City Councilor Basti Nagas, City Councilor Joy Yuipko. Una ta mulawig sa tong hisgutanan may kagalaan. Ang tulumanong krusada hatod usab kanato ni Provincial Board Member Jeff Larong o kanhi Provincial Board Member o City Councilor Sim
Castrense. Good eve, Sir King. Nabasa na ako ganiha si Ma'am Nerissa Hista. Gikan kang Kil Jasro. Good evening, Sir King. May gabi sa ninyo. Kay Susan Fano. Uy, kauban na to yung taga Jensen. Shout out, mga karunda. Hello, Brad. Matod pa ni Ma'am Susan Fano. Maunikan ni RPN Station Manager may kagalaan dito sa Jensen. Ang iyang bana, mauya mo ang Chief Technician sa Bombo Radio. Mauning pari og Maria tagyapon namo ni. Ani siya programa nga kay Susan Fano. Kumusta ni Chief Vic og ang tibuok pamilya, ang Fano family. Harry Shimrod Villanueva Harry. Mayong gabi, Idol Sir King. Mayong gabi isab. Good evening si Sir King og sa tanan katawhang Surigao nun gikan kang GP Jipoy Robles. May gabi og may pagpaminaw usab ngadto kang Sir Dudong Alburo og atong higala mag-isunan ang hipi sa LTO dinhi sa Surigao nga si Sir Manny Del Carmen, engineer. Mayong gabi din na. Og kang Kukoy Nang diha sa SSS. Sir Cooks, daghang salamat. Og ang manager sa BPI atong higala may kagalaan nga si Bong Florendo. Sir, mayong gabi. Una tusgutan ang kay Tatay Digong may kagalaan. Atong tan-awon kining nahimong pronouncement sa usa sa kongresista mga kagalaan o nagdumala mga suking tigpaminaw niining paggukod laing hearing nga nakasintro sa atuang Inday Sara VP mga kagalaan. Kini ubansad nga pamantalaan. Ato gyud makita nga doon nagipagdapig nga matawag nato may kagalaan nga isip panimalos o unsa ba sa inyong pagtan-aw. Gumikan kay di kalimod mga kaigsuunan nga kung ang ilang headline ang imong tan-awon nahulog og nagpadaog-daog o nagpaluoy-luoy matud pa ang ato ang Vice Presidente. Mao nang magmaabtikon ta sa pagtan-aw sa unod sa maong balita may kagalaan para di ta mabutang sa alanganin mga kaigsuunan. Ginaliman ka nga mura pag murag siya'y gidaog-daog. Ito na may pagdaog-daog ni tabo dito. Interpretasyon na to ninyo. Inyo na tong hunahuna may kagalaan. Si Manila 3rd District Representative Jewel Chua may kagalaan nagpahibalo ngadto sa publiko nga ang Vice Presidente matud pa mga kaigsuunan ang oras matud pa sa Vice Presidente wala masayang alang sa mga magbabalaod human nga wa kini motubag mga kagalaan kung giunsa paggasto ang salapi sa iyang opisina gumikan kay wa kini nanumpa o nitik take oath may kagalaan aron isulti ang tinuod. Nireact maguni siya dayon abdik ini mo gasto og salapi sa gobyerno
abdi kay mo gastog sa lapi sa katawhan may kagalaan, dali kay nga nakapatawag og preskon nga wa matud pa masayang ang kwarta sa gobyerno. Unsang wala. Tanawa ko na niyang gibuhat. Kaya giinaman Inday Sara nga, wala man ko gi-imbitar nila. Wa na ko nito nga. Ato naman itong gipadungog kaninyo may kagalaan. Sa interview ni atong Biyernes may kagalaan, si Chua nagbutyag kabahin sa pag-esplikar ni VP Sara nga ang komitiba may kagalaan wala mohatag kaniya og tiunay nga pagtagad sa dihang kini mitambong mga kaigsunan sa gilusad sa Good Government and Public Accountability nga komitiba ni Congressman Chua. Kalabot sa pipila ka mga pangutana, inay matud pa mipagawas kini og panahom nga nag-usik-usik lamang ang mga magbabalaod sa ilang oras, sa iyang oras gumikan kay wa kini gipangutana. Tinuod man sad. Hinumduman may kagalaan nga na technical manggod ni sila, wa nakatingog. Kay kadaghanan manggod mga kagalaan, yano lamang nilang pakgangon kung mutingog ang usa ka resource person o ilang giimbitar sa hawanan may kagilaan sa Kongreso. Karon, kay ang Vice Presidente naman ang ipangutana, mao to nga nagpadayag ang Vice Presidente na unsa bay inyong but ipasabot nga ako inyong panumpaon. Ang punto ni Inday Sara may kagilaan nga wala siya manumpa gumikan kay tataw matud pa mga kagilaan nga dili man siya witness. Ikaduha, ang nahisgutan mga kaigsuunan nga gipahigayon sa Kongreso usa man ka inquiry, dili man siya investigation. Mabuti ingon niya nga ila namang kog interchange ang investigation ug ang inquiry. Di nakakasabot unsay gibarugan o unsay ilang gisunod nga reglamento kalabot ni anang pagpahigayon og Senate inquiry maingon man ang nahisgutan nga congressional inquiry. Kay ila namang gisagol ang investigation ug ang inquiry. Mabuto itong si Tatay Digong, unsa ka? Investigador? Ang punto may kagalaan sa nahisgutang Vice Presidente nga di siya manumpa kay dili man siya witness kundi resource person man siya, hinungdan niya iyang gi-question ug tan-awon tun-an ang gilusad nga inquiry sa Kongreso. Napalaw sila, wa nakatingog. Abi niyo unsay nagpasad ron sa social media may kagalaan. Ilan ang gipagawas ang ato ang Vice Presidente katulo na kay gayon nga ni absent wa katunga. Karon nakakita man sila. Nakakuha man sila og kay gayonan atol sa pagtambong ni VP Sara isip suporta sa iyang amahan may kagalaan na alas 6 pa sa buntag nagmata na para mutambong sa isip preparasyon sa pagtambong sa Quadcom hearing. Diha may kagalaan nasuta nga tiunay nga pagmahal sa iyang amahan human nga kini gitawgan sa mga kaubanan ni Tatay Digong kay di lagi mutuman mga kaigsuunan kung ilang istoryahan nga dunay limitasyon ra ang oras. Mao to gani adto si Inday Sara sa punto may kagalaan nga iyang mahangyo nga papahuwayo na kay alas 6 pa na sa buntag unya niabot na ang alas 10:30 gabi wa pay kaon ni taas na ni saka na matud pa ang sugar og kinahanglan nga kini ma-regulate may kagalaan. May gani kana si Inday Sara gitunulan og pagkaon ni kaon si Tatay Digong. Sila nagpuli-puli na gani may kagalaan. Ang uban mga hanaw na nagpuli-puli hawa sa tubangan. Pos Tatay Digong
Muingon sila nga di na mudagan pagka mayor, kaya pa kayo. Siya pa magay muingon nga ayo ipadayon na to ni. Diretsuhon tani, di pwede nga ato ning alang-alangon. Kung doon na mo pangutana, ihurot na. Mo na klaro nga magserbisyo. Mo na doon na katakos nga magserbisyo may kagalaan. Bauto nga nauknol sila, mga kaigsuunan, nalimot na nga sa laing musunod nga mga investigasyon, ila nang imbitaron. Mura magnawala sa Pasig sa dihang giingnan nga, di man ko mag-take oath. Kay dili man ko witness. Pero bisag inunin mo nga wala take oath may kagalaan, andam silang mutubag. Kawa man sila ingon nga di ko mutubag. Di ba klaro man ang mga kaigsuunan? Niingon siya nga, di siya mo take oath. Pero wala siya ingon nga, di ko mutubag sa inyong pangutana. Ang iya lang may kagalaan, nga di man siya witness. Resource person man siya. Unsa may nakabutang diya sa inyong mandato, sa inyong regulasyon. Nga ang tanan nga mga resource person, dili mamahimong ipa-take oath o papanumpaon. Mauro man ito giingon ni Inday Sara. Wala ba sila yung nga di ko mutubag? Tanawa. Kay naisahan sila ni ana bitong matang sa approach o tubag may kagilaan nga dunay igong kapasikaran, di na sila makahanay unsay ilang isunod kay lagi script raman ang ilahang gitutukan. Sa higayon nga mawala sa script, di na sila magkadimao mga kahigalaan. Subli nilang gipalusot ang Commission on Audit matud pa may kahigalaan nga mitunol ngadto sa buhatan sa Vice Presidente og notice of disallowance nga 73.2 million sa buhatan sa OVP nga dunay kinatibuk-an nga 125 milyones nga confidential fund niadtong tuig 2022. Mabitaw nga di na motubag may kagalaan ang buhatan sa OVP gumikan kay huba naman ang tuig 2022. Ang akong tubagon karon ang kining gipalusot sa NEP o National Expenditure Program nga mamahimo niyang tubagon kay wala naman to dito o wala na niya gidawat ang gitawag nga CIF Confidential and Intelligence Fund. Ikaduha, klaro gina Tatay Digong, confidential gani anong imo man ang imo pa maginang tokion ato na ba nagipaklaro may kagalaan nga dunay mga kategorya sa confidential information o gitawag nato og mga classified informations gikan sa top secret, confidential hantod sa restricted may kagalaan nga dunay mga regulasyon nga nakaunod ni ana o nakapansak ni ana nga di mo malili may kagalaan. Kay doon na mamahimong paghukas nimo sa maskara sa operation sa ato ang nasod pagprotekta sa atong soberenya. Di gini kasabot man kagalan bisag usaon nig istorya sila. Nya mangangin pa og katong nanglabay nga mga katuigan may kagalaan. Ngadto kang kanhi Vice Presidente nga si Leni Robredo. Katuban niyo ang ikumpara nga porti maglayo dili siya mamahimong katagaan nimo og tiunay nga comparison sa nahimo karon nga trabaho may kagilaan sa OVP. Kung unsa bay nabuhat sa buhatan mga kagilaan sa ato ang Vice Presidente. Klaro man kayo na mga kaigsunan. Ang ilang balik-balikan nga itandi ang katungkang kanhi Vice Presidente Leni Robredo ug ang nabuhat mga kigalaan ni Inday Sara, di man nimo na makumpara. Unsa pagkumpara nimo kalayo nimo ikumpara may kagalaan nga ang trabaho sa Vice Presidente iyang gipakita nga dili sa spare tire, mamahimo siya makahatag og tiunay nga serbisyo may kagalaan. Mao to si Senator Bongo ug Senator De La Rosa may kagalaan. Nga nagpadayag gid silang suporta nga punan, tagaan. Kaya na ay usa ka opisyal, ikaduha sa labing taas nga opisyal nga gustong mo trabaho, gustong mo serbisyo, nganong kapunon og kuhaan man
sa iyahang kahigayunan nga makatabang sa publiko. Maunay klaro mga kagilaan, maunay klaro nga usa ka matang sa pag daog-daog, sa pag-BI-BI may kagilaan sa Vice Presidente. Kay bisag unsao di mo pag daot ang usa ka buhatan, ang usa ka tawo nga tarong og tiunay nga nagserbisyo, di gyud katuuhan sa tao. King De La Rosa on board. Dula kita ay 4 minutos may kaglaan. Una mo sangko ang alas 7 sa sayong kagabion. King De La Rosa on board. Ang tulumanong krusada mga kagalaan hatod nato sa mosunod. Provincial Board Member Jeff Larong o kani Provincial Board Member o City Councilor Sim Castrinse. Ato dusab nato may kagilaan ni City Councilor Basti Nagas o City Councilor Joy Partner IUF ko. Ang tulumanong krusada reloaded hatod kanato sa MIG tracking Kusina di Amor og Lison Carinderia nga nahimutang sa Dalang Gonzales og Dalang Narciso ning ato ang syudad. Gikan kang Mang Giluloy, maayong gabi Sir King, Quadcom, Paipal lang sir, labi na si B og Surigao, balimbing kayo. Labi na si B ng Surigao, balimbing kayo. Good evening Sir King, gikan kang Kale Jasro. Shout out mga karonda, subli may kagalaan kang kay Susan Fano. Anabasa na ito ni ganiha. Ako na gining subayon kaya dahil ba ni mangluod si Ma'am Nerissa. Kay usahay atong mga bantayan may kagalaan murag kalandrakas abi atong pasunod ang musunod nga mga messages o mensahe. Dili man murag sa tunga-tunga. Ang uban mo sulod mo nang di na to mabasa. Pasensya na gyud mo ha. Una na to hisgutan may kagalaan. Kalabot ni ining nahimong reaksyon sa mga kongresista sa Quadcom nga nainsulto o nasuko ngadto kang Congresswoman Cardima. Gi-review nako mga kagalaan kaganiha ang punto. Kalabot ni ining ilang gipamugos may kagalaan nga gitraidor mga kaigsuunan sa atong Pangulo ang kapulisan. Ato naman ning nalakbitan sa paghisgot may kagalaan, pero sa pagkakaron, tagaan tani og pagtagad, kay nag-isog-isog man dito si Congressman Dan Fernandez may kagalaan. Nagpakita kunuhay sa iyang kaisog nga dali ramang kaayong ni atras, dali ramang kaayong ni talaw may kagalaan. Ginaliman ka ang ihang mga pulong nagsapaw-sapaw na pod siya og istorya samtang katubag ang presidente. Napay uban niya kongresista may kagalaan nga utro pong pastilan. Tawgo naman lang nilag Duterte mga kagalaan. Usay kita
Di man sa ingon nga ato iparespeto nila, pero sugo sa maayong pamatasan isip Pilipino, kanhigo na presidente. Unya, wa gid man nagana nga moatubang ninyo. Wa magduha-duha nga ipresenta ang iyang kaugalingon taliwala sa tanang sirkumstansya. Edad, gilayon sa iyang gitabok nga lugar, oras nga iyang gigasto, kwarta personal nga gigasto. Ito nakadungog ko word, gibalik-balik na og ganiha. Ako wa ko masipyat may kigalaan. Nakalitok si Tatay Digong og bastos. Kuman gipugngan ni Congressman Ace Barbers nga pahunungon si Congressman Dan Fernandez nga gapakita lang gyud og kunuhay mga kigalaan nga doon na siya'y katakos nga mulatos sa kanhi presidente aron nga magpasipsip madako-dako ang iyahang mamahimong bahin may kigalaan kung pundo ang hisgutan. Di ito, ato nasayran mga kigsuunan nga nalambigit di ay ang iyahang misis gumikan sa gipagawas nga listahan sa mga illegal nga gadula mga kigsuunan sa droga. Mauday nga doon na gisay kalagot mga kigsuunan. Mo pasar pa siya kumpara sa iyang kaugalingon. Ang mga netizens nagbutyag nga kalayo pa in taon sa imuhang kuanoy. Kalayo pa in taon sa imong nabuhat. Kung magtandi man lang galing ka sa imuhang nakabuot o unsa ba? Mga kaigsunan kung pagserbisyo sa katawan ang hisgutan. Yan ni mga kaigsunan. Ang membro, mga kaigalaan, sa House of Representatives, gusto nga utingkayon ang mga opisyal sa pulis nga nagpadayon o nagpahigayon may kagalaan sa operasyon ubos sa war on drugs may kagalaan na nahimo matud pang questionable kay daghag nga matay ubos sa kampanya ni kanhing Pangulong Rodrigo Duterte. Nagpadayag may kagalaan si Manila Representative Bienvenido Bini Abante, mga kaigsuunan, nga ang mao matud pa nga gipahigayong pagsukit-sukit dili makasintro ngadto sa mga kapulisan kun dili ila matud pang tabangan. Maayo. Pero ngadto karon si Tatay Digong pa man nakaingon nga mohatag siya 100 million, 1 million. Mangayo siya og tabang kung sikisay buot mo hatag sa ilahang tampo. Kini sila literal gid sila pirmi nga mag-analisar. Matud pa din tubag dayon ni Congressman Dan Fernandez nga matud pa niya ingon nimo ba kay pliti. Naman day kay 1 million di ay. I-raise pa ni Tatay Digong. Sila manggod diretso nilang tubagon may kigalaan sa usa ka punto kung asa sila pabor. Pero si Tatay Digong nakig-istorya sa publiko, maunay karisma sa mga Duterte may kigalaan nga dunay pagpaabot sa mensahe dili lamang sa iyang kaatubang kaistorya kundi sa tao. Buti pasabot nga kamo maunay niyang buhaton. Protektahan ninyo matud pa ni Congressman Abante nya ingon niya dili gukdon kundi suportaan. Angayan yung suportaan. Kay dili ba na yung kwarta man sa publiko. Unya, ang problema may kigilaan kay kunuhay mo asistar pero ang gusto nila nga makakuha na po sila og lain nga mga testimonya nga mo corroborate may kigilaan sa war on drugs. Dura di ay sila tumong may kigilaan nga makahatag sila og suporta kung mo istorya matud pas tinuod. Unya, na-implicate na ra ba may kagalaan ang buhatan sa Kongreso
labi na pagbulgar ni Colonel Grijaldo nga doon na hitabo nga script may kagilaan nga gisunod. O da pamatud-an nga tinuod may kagilaan kay ni kalit magbutho. Nibutho man si kani Senador Trililing may kagilaan. Unsaon ba nimo to? Paghawa sa unahuna sa katawhan nga naa may laing tumong nganong imbestigaran kunuhay ang naisgutan nga mga kapulisan uban sa pagsugyot nga mamahimong matabangan kung mukooperar kanila. Matud pa sa naisgutang kongresista nga ang mga tinugyanan sa balaod nagpanayag sa ilahang kaugalingon nga mo hisgot o mutubag matud pa o mupagawa sa ilang sentimento sa komitiba may kalambigitan mga kagilaan sa war on drugs sa laktod nga pagkasulti. Ginaliman ka karugidugay na ni ana nga sige nag-imbestigar karon wa na sila laing makuy-kuy didto na pud sila sa mga nadisgrasya may kagilaan atol sa operasyon base sa ilang istorya. Gisaysay ni Congressman Dan Fernandez may kagilaan uban sa pagyagyag sa mga datos gikan sa PNP, partikular kang PNP Chief General Romel Marbel mga kagilaan. Nga mukabat matud pa sa 195 kakapulisan nga mga opisyal ang nangatangtang. Dunay 398 nga nagatubang sa pagkakaroon og dismissal may kagilaan sa nilibo matud pa nga namatay sa maong kampanya. Kung saon lang matud pa ang ilang pamilya, ang ilang nawala nga mga trabaho o ang ilang kinabuhi, dignidad matud pa nga gibungkag gumikan sa dili mao nga order may kagilaan. Sa imong kabahinan, sa imong pagtuo, sa imong kagwilong interpretasyon, sa imong opinyon. Kaya kisa may tao nga mutuo ni mo, bisag ordinaryong tao, tubagon yun ka. Nga nagpataka ng mga kagyaw-yaw diya. Ikaduha mga kagilaan. Tataw yun. Nga doon na gyoy war on drugs. Gira gani. Di doon na gyoy nalagpot nga mga kapulisan. Siya nag-confirm nga doon ay 195 nga nangalagpot nga mga police officers. Tungod ka doon na may proseso ang balaod, nakita it might be, mga kagilaan, nga doon ay sala. Doon ay kalapasan, muna na-dismiss. Mapunay pulong ni Tatay Digong may kagilaan. Simple raman na. Di na basta-basta ma-dismiss ang uban gani may balik sa ilahang pagpangatungdanan bisan pag na-dismiss kung makita nga doon na sila ay kanabang gibuhat nga sakto. Nasipyat lang technically o uban pa nga mamahimo nimong kabasihan nganong siya natangtang may kagilaan. Doon ay 398 ang nag-atubang sa dismissal mga kagilaan. Di buti pasabot, sakto giday nga doon ay nisukol, doon ay mga nahimong mga pulong sa kapulisan may kagilaan nga doon ay gisusama ni ana nga mga paghitabo. Kung nag-atubang og dismissal, tungod kay ang uban ni sakay sa dili mao may kagilaan nga mga inunta nga pagpangwarta, inunta pagpahimulos, kadi man moagtang ay sus mga kaigsunan. Sa kadugay na nato sa media, 30 ka tuig na ta mga kagilaan as media practitioner, ato ginang masunod, ato ginang nakita, ato ginang maobserbahan mga kagilaan nga sabihan unsa nga operasyon na agoy mangawat, doon agoy manghilabot kana mga kiriwan og dagko, apil pa man gani ang mga media may kagilaan. Sa Sugbo ko, usa pa gani isa akong gibutiyag nga pasakaig kaso kay mo testigo ko. Inga na man kay na magiuban may kagilaan nga kiriwan ba? Naiuban. Gatong gigukod mga kaigsunan gikan sa Manila paingon sa Cebu naabot og jinsan.
nga gi-hold up may kagilan sinako nga kwarta. Ginaliman ka, gamay na lang kaayo ang gisurrender may kagilaan, pila na lang to kalibo mga kaigsuunan. Usa to siya kanabitong mag-ilis og dolyar. Nga dagag sagol madulyar man ka kwarta sa Saudi Arabia ug uban pa nya atong salapi may kailan perti dako ing ana pag masipyat ka manghilabot ka dag droga isoksok nimo sa imong bulsa ug uban pa laktod nga pagasulti dunay mga dili mao nga pagpahigayon sa inyong pagpangrunda pagpahigayon sa inyong grade aw normal kung makit-an ka may kagalaan og dunay prima facie evidence sigurado gyud nga hidot lang gyud ka. Ayaw na nyo ipasikot-sikot. Buti yung tatay digong nga, mura man tagkaroon pa ani. Tuyo pa man ta. Ipunting na diretso. Kung doon na mo'y kaso, ipasaka. Kung doon na mo'y nakita nga ebidensya, ipasaka. Sa korte para makita ang katag. Nagpanayag si Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers may kagalaan. Uban sa iyang pagpadayag mga kaigsuunan o nakigiusa ngadto kang Kong Fernandez uban sa pagbutyag may kagalaan nga daghan matupag opisyal nga nag-atubang karon sa problema sa pinansyal gumikan sa nahimong bugti sa ilahang trabaho nga nalisdan kung legal representation na ang hisgutan, mga kaigsuunan. Dugang pa nga ang uban mga kigalaan ni Barbers sa mga opisyalis nga miresulta na lang sa pag-utang, loan may kigalaan nga mamahimong makabayad sa ilang legal nga proseso nga giatubang. Hinungdan nga gitraidor matud pa ni Duterte ang iyang promisa mga kigalaan nga protektahan ang mga nahisgutan nga nahimong collateral mga kaigsuunan sa anti-drug war. Muna atong giingon mga kaigsuunan. Pasibot pasabot literal nga ang presidente gyud ang mamahimo may kigalaan nga mangunay sa tanan niyang buhaton o gipadunggan mo kay murag ingana man ang dagan may kigalaan, ingana man ang tinor sa ilahang duot sa presidente mga kaigsuunan nga personal, dili palisiya, dili sa presidente. Kung sila'y pasumadahon, base sa ilang diskusyon. Ginaliman ka nga ang presidente niingon na nga ako na'y mga bugar gawa sa 1 ka milyon nga akong pangitaon para ihatag anang mga pulis. Sa atol sa ilahang pagsukit-sukit may kigalan, ako na ang mga bugar. Ako na yung mga bugado nila. Wala mo kuyapi. Nga pagkadaghan diya sa prosecutor nga mamahimong matabang sa ilaha. Pagkadaghan og mahimo kung naa ka sa gobyerno, mga kaigsuunan, di ba? Ano di ba napaksian? Karang gihimo niya diya nga sigig gasto nga sa lugar, ihatag na dito sa mga pulis. Mabuto tuningon si Tatay Digong ang problema manggod kay wa mo nasayod. Wa magud mo niagi pagka-mayor. Unsaon man nako nga gibuhat man nako akong kabahinan. Wala ba ninyo gibuutang diha nga nihatag ko og kwarta, nihatag ko og bugas, nihatag ko og sustento sa ilang pamilya. Gipasulod nako nga mamahimong kontraktual ang iyang misis para doon na mauli nga makaon. Kung tarong ang gobyerno may kigalaan, kung wala nagiut-ot ang atong sistema, tarong na nga matagaan og suporta ang naisgutan nga mga otoridad. Di ba nalabuhaton may kigalaan para kanuna ragyo magsunod-sunod nila susama sa nahitabo sa pagkakaroon. Dus ang tagtaman sa ayuda. Dili lagi na mo gipangayo sa publiko. Ang gipangayo may kigalaan, unsaon nga sila makasustiner sa ilang pagpanginabuhi. Trabaho ba? Utro ba po ning sikwan? Kaning malakbitan ako ni si Ambasador Romualdez para yung utok. Gusto niyang paulion na ang mga TNT o uban nga mga undocumented
nga mga Pilipino sa Amerika para makasip-sip lang may kagalaan, papaulion niya. Mura bag na mahatag trabaho. Mura ba og dunay mahatag nga serbisyo ngadto sa maapektuhan kung manguli manggaling. Di ba? Ang punto na to may kigsunan, unta tan-awon sad nila. Nga bago mo bungat sa inyong baba, kung doon na magaling mo'y interest, ayaw na po himo ang tadtaran ang mga Pilipino. Himuon naman sa hinuon ninyo, nga tadtaran ang mga kabos nang ginabuhi na gana, initan pa. Daghan man hitabo may kigilaan nga operasyon. Idumduman mga kigsuunan. Mao po di ako ning gituyuan og kwan sa inyo ha. Kay igana ang ilahang paglubag para lang gyud sila nga makakuha simpatiya sa publiko. Gumikan kay naghisgot matod pa ang pangulo nga I will take care of you. Tan-awan na ninyo ang ilang pronouncement may kigilaan. Normal lang, isip abahan, mamayor ka ba presidente, imo gyud ng responsibilidad, imo gyud ng obligasyon nga tan-awon ang imong mga sakop. Lisod usahay may kigalaan. Kung unsa-unsan lang ilang aligasyon, kaganiha pagani mga kigalaan. Do, ing ato unta nga mga pangutana, susama ni atong One Rider Party List nga si Representative Rods Gutierrez. Pero murag wala nakaangkon og latos ni Pangulong Duterte may kigalaan. Murag tanan man nakasulay man gyud og latos mga kaigsuonan. I mean, nakasulay gid sila og insakto mga kigalaan nga tubag. Kay ang dali magudila nga malitok may kaigsunan dahil to nga giangko na nimo nga naay kay gipatay. Anak man dayon to full responsibility. Anak man dayon sila. Giangkon lagi niya nga naay gipatay. Pero kabalo na kanita Tedigong tuyok-tuyokon ka lang pagpangutanan niya nga nganlan man ako na nilahi na pud ang iyang istorya. Ningon na pud siya nganlan man ako mabutang sa alanganin ng kinabuhi nila. Pero sa una iyang gibutyag may kagalaan nga patay na. Magwala naman to sila, ma'am. Wa na kaila og uban pa. Mao na ingon nila nga insakto na gyud ipasakan ning kaso kay nag-angko na gyud siya. Unya fiscal man na, unya prosecutor man na. Mo na tong gisgutan kani adto nga body of the crime. Pag-abot na sa piskalya, pag-file ni mo dito, kinsa mo gialigar? Si Presidente Duterte, doon na doon sige patay nga 7 ka buok. O say pangalan, wala sir. Diretso na nga ibasura. Siyalan ba? Full responsibility, mo na giingon niya, nga tanan iyang responsibilidad. Iyahag itong buhaton, kaya mo ito gikinahanglan na itong panahon na. Pero sila pa istorahon makilan, lain-lain ng mga anggulo. Usay makalilibog may kagalaan. Murabag dili gusto mo sabot. Bisag unsa ka insakto ang imong eksplanasyon, gumikan kayang ilang naratibo, mo gustong ipatuban o ipamugos mga kaigsuunan. King De La Rosa on board. Dali as oras may kigalaan. Doon na 20 minutos ang milabay sa Rashite ang takna sa sayong kagabion. Ang tulumanong krusada reloaded mga kigalaan. Hatod ka nato sa musunod. Provincial Board Member Jeff Larong o kanhi Provincial Board Member o City Councilor Sim Castrinse. Hatod usab ka nato may kigalaan. Sa MIG Trucking, Cocina de Amor o Lison Carinderia. Maingon man ni City Councilor Basti Nagas o City Councilor Joy Yuipko.
Dili ta may kagalaan, no? Nagdali-dali ko kay daghan ta tag hisgutan, pero ang kaning reaksyon atong ipadungog kaninyo mga kaigsuunan. Ato naman ni napadungog, pero atong klaruhon sa pagkuri-kuri ni mga kagalaan. Para inyong masabtan unsa gyoy tiunay nga nahitabo mga kagalaan, ni adtong higayuna mga kaigsuunan sa dihang gisaysay ni Congressman Cardima ang iyang punto mga kaigsuunan og atong paminawon ang nahimo nilang kumbati. Congressman Cardima Kami ang ay iyang punto mga kaigsuunan sa todong suporta og atong paminawon ang nahimo nilang kumbati. Congressman Cardima Kami ang ay iyang punto mga kaigsuunan sa todong suporta og atong paminawon ang nahimo nilang kumbati. Congressman Cardima Kami ang ay iyang punto mga kaigsuunan todong suporta og atong paminawon ang nahimo nilang kumbati. Congressman Cardima Kami yun na pa makigalaan kay murag dunay diferensya na unsa ka to. Anyway, ato ning musulod ta sa laing kay nipasan magbanda mura naman tag naa naman hinuon ta ani sa langob makigalaan. May gabi, Sir King, kumbati ta kanunay DDS sa Surigao, Randy Borja Pico. Mayong gabi, Sir King, shout out ko ngadto kang Jerome Jeronimo gikan ni Randy Santisas. Salamat, Sir King, way sapayan. Good evening, Sir King, listening from Barangay 12 o 12, Poblasyon Dapa, tanang congressman si Paduano ba unsa man na siya mukalit raman og pangisog labaw pa man siya huwis pod. Pero napitol ni Tatay Digong ni kuha na to reverse psychology tirada. Hadlo kay ko nimo awa na nitiklop na dayon. Tatay Digong pa sa imo nga atik hisgutan binisaya god o Bisaya style. Gipugos nilag paatubang sa Quadcom si PRRD from Davao to Manila bisan og senior citizen na pwede raman di ay mag-online sama sa usa ka pulis nga si Sir Colonel Asierto. Sakto. Heart Jules. Wala natugtigan nito si TVS may kagalaan. Unya pagkahiman-himan pwede man di ay nga mag video call ra. Jason Wright, be Sir King, Duterte for life. Rata. Very good, mga kaigsuunan. Dali may kigsunan na kay atong gi-plaster. Tan-aw na to ni sa lain. Pasig mo samot ni kaduble may kagaraan. Samot ni kaduble kung lain ng diri na to. I-extra tingalin ni kaning isa daw be. Kung kita 25 minutos sumilabay sa La City ang takna sa kagabion mga kagalaan na itong paminahon. Kung kita 25 minutos sumilabay sa La City ang takna sa kagabion mga kagalaan. Sa may live ani mga kaigsunan, murag dili man ta patagaan ni inig higayonan nga padungog unta ang tingog. No, ipadungog unta nato ang tingog direkta mga kagalaan, no? Ato daning subayon sa pikas matay nagtuyok naman ang tanoni ni may kagalaan. Dunay ga-play dinhi may kagalaan sa pikas. Amo ta tanaw subayon na to sabi kung pwede na ba ni mga kagalaan.
Basi magdubli-dubli ra gyapon ngano man eh. Means announcement. We want to expect means announcement the committee secretary. We want to expect Bot ani makigsunan. Anyway, ani untan lang ni kay para mahumanta makigsunan kay anyway nakadungog naman pud to. Nadungga naman sa ninyo ang mga pronouncement sa mga kongresista. Ang ato man lang gud makagilaan tagatag punto por punto nila nga mga reaksyon. Ang ako may kagilaan gikan kang Congressman Akop, gikan kang Congressman Ace Barbers may kagilaan, ngadto kang Congressman Abante mga kaigsuunan og uban pa. Ako tong gihanay ang tanan nga madungog ninyo og ato matagaan og komentaryo o side comments may kailangan selektor nga pagkasulti. Naglibog lang ta kay murag musapaw naman musamuta masaya ang oras may kagalaan. Ang gisgutan man ko ni Congressman Ace Barbers may kagalaan og ni Congressman Romeo Acop, ang ilang pagpadayag may kagalaan, sila nagtino og nagpaklaro nga walay monopolya sa pagpangga sa nasod. Dito ang konteksto nga monopolya wala gid nato na nadunggan may kagalaan. Ang giklaro ni Congresswoman Cardima nga lagi matud pa gihatag ni Tatay Digong ug sa mga Duterte anti-unay nga pagserbisyo nga wala ninyo. Pero maghismot mo monopolya, nainsulto mo, nasilo mo, ang mga naong nila mag-igsuan awan yung pagtarong nangasuko. Ang ilahang mga naong may kagilaan, makita nimo nga tataw gyud nga nasuko may kagilaan sa nahimong pronouncement ni Congresswoman Cardima. Naghisgot sila sa ilahang pagserbisyo. Matod pa ni Congressman Ace Barbers, ako, dili nato pwede kanabang ipasiatab may kagilan, mga kagilan, ipanghambog og dili bisan kinsa matud pa ang nakaklaim. Wala man nagclaim si Tatay Digong, wala man nagclaim si Inday Sara. Pronouncement kadto, manifestasyon kadto og nakita sa usa ka kongresista. Tungod kay ang ideals ni may kagilaan, iyang gipasibaw kay kung si kinsa pa ang pinakataas matud pa og buto, kinsa pa to nagtrabaho og tarong mao pa mahinuoy gilutos din mismo sa wanan sa Kongreso. Nagkaparihalan sa ni Akop monopolya. Ngano man? Ang pangutana simple kayo kung maghisgot kag monopolya sa kinibang pagpangga sa nasod. Layo ra kaayo mo Layo ra kaayo mo sa comparison. Ngano man? Naama mo sa wrong side of history. Una sa tanan, tinarong ang pagserbisyo sa mga Duterte. Ang pangutana, kamo, nagtinarong mong serbisyo. Nga gilamoy naman mo sa sistema. Di ka mo kaipsot karon sa kamatuuran, bisan pa gusto man ninyo nga ipadaplin mga kaigsuunan ang gitawag nato nga di na mao ba? Pero agad mo nabuhat. I mean, tanawa ko ng sitwasyon may kagalaan. Sakto to si Cardema. Gisay-say nila ang ilahang mga nangahimo. Maghisgot si Akop nga 30 ka tuig, 2 ka tuig lang anabaw ni Tatay Digong nga nagserbisyo. Pangutan, nagserbisyo ba magtarong? Makakaya pa sila. Katong Congressman Dan Fernandez, nangumpara pa. Pagkalayo na ninyo kung comparison, kung gituyo o comparison, ay di mo katingog ba? Si Tatay Digong iya na lang gisaysay ka ni adto pa. Di ni mo kayang ikumpara ang imong pagserbisyo. Kaya ayang pagserbisyo, gikan pa sa mayor, nauna pa nga gitudlo siyang vice mayor, nahimo pa siyang prosecutor, nahimo pang piskal may kagalaan, nahimong congressman, hantod nga nahimong
presidente. Mo nakabalo siya sa pasikot-sikot. Patingon niya nga, di na lang nato ni langay-langayon. Paato na ning klaruho na lang. Oh, may kagilaan. Muna buta itong ipasabot. Nga kung maghisgot ka og monopolya sa pagpangga sa nasod, wala mahinuon. Dili man na matawag natog na ay monopolya may kigsunan og uban pa sa inyong pananaw. Wala mo gikuhaan po og katungod. Pero ang tao na ang mo hukom kaninyo kung tinuod ba ka mo nagserbisyo. Layo kays ka matuuran. Ang nahitabo karon sa Quadcom may kagilaan. Ang nahitabo karon sa Senate o sa ingon ni Congressman Rodante Marcolita. Nakalibot sila nga ang ilang gibiradahan ang vice presidente. Unya kay representante madanto siya sa 32 milyones ka mga tao nga nibutar niya, dili ang vice presidente ang imong gilatigo, kundi ang iyang buhatan nga mao'y nagrepresenta para ihatag niya ang iyang serbisyo ngadto sa mga tao nga nihatag niya mandato. Unya, maghisgot pa may kagilaan. Giingnan pa ni Congressman Ace Barbers kaya paipadala diri ang tanan nimo nga mga ang imong tanan nga mamahimong imbitahon. Manghulga na dayon may kagilaan. Sunod pag-ari nimo kila mo tambong nakapirmi. Di gid mo tambong kay kung dili ninyo kaalyado inyong atakihon gitangtang naman gani si Congressman Marcolita. Kana kung musulod na po diya inyo na po ng tantangon kung magsukit-sukit. Nya di po niyo tagaag panahon. Kay dunay proseso nga gilatid. Doon na mo ito pa gisunod, may kagalaan. Unsay gisunod? May pangutana. Magpaimbitar mo. Wa man ganyan nag-iimbitar si Trillanes ni Butho man ang ganadya. Unya mangutana pa hinuon mo ron. Kamo pa'y makaakog ingon nga ihan ay iduso ang tanan ninyo nga mga gustong imbestigahan. Napamatud-an naman gani may kagalaan. Nga doon naging pagpaluyo ni Triniling diha sa Quadcom. Gumikan kay napamatud-an ang mga gipaklaro sa INC nga mga host sa programa may kigilaan. Sa Net 25 nga nag-alirong naagyo di ay. Gilimang kanikalit og Butho may kigilaan. Unya ang iyang aligasyon gikan pa kaniadto mga kaigsuunan. Unsa may nausab nga unsa may nausab sa himong pronouncement Tatay Digong. Gikan sa mayor ang iyang giingon hangtod sa pagka-presidente way kausaban. Wa mausab ang iyang baruganan. Kung hisgutan nato may kigilaan, ang nahimong pamulong ni Tatay Digong gikan sa Kongreso hangtod sa Senado o Senado hangtod sa Kongreso, wa mausab. Hapit na lang gayud nato ma-memorize mga kigilaan. Tungod kay nasayod sa siyang gibuhat. Tungod kay nakahibalo siya unsay iyang obligasyon o responsibilidad oras nga naa na siya sa pinakadakong posisyon nga kinahanglan niyang muaksyon para sa atong tanan. Di naman na ikalimod, di naman na ikapangutana. Bisa sa yanong lungsuranon nakahibalo sila mo nang giingon ni Cardima nga gipangga sila hangtod sa pagkakaroon sa mga tao. Gibuto sila talagsaon nga matang sa buto hataas nga numero gumikan sa ilahang pagserbisyo. Kaya kumpara ninyo yung pagserbisyo. Wala rin tamos kumingking, oy. Makako pag ingon may kagilaan nga ang pagserbisyo, gihatag po nila ang ilang kaugalingon sa publiko. Pero unsa man, si Tatay Digong, lahi nga matang. To the highest level ang ilang gipakita. Naa sila sa hataas nga level may kagilaan sa pagpakita sa ilang pagserbisyo. Dili kay magserbisyo, labaw ang ilahang interest may kagilaan. Mga kongresista sa pagkakaroon, kining gibuhat sa Quadcom mga kaigsunan, nagtuo mo nga dili na interest ang ilahang nagpauna-una ni ana sa tanan. Nasayod na matang House Speaker. Mabitaw nga mutunga sila kay siguraduhon gyud nila nga makuha sila og pundo. Ngano bitaw nga pagkakaroon hapit tanan dili mo mulitok og against may kagalaan sa presidente o sa House Speaker bisag unsa ilang gibuhat may kagalaan wa na mo tingog kay ngano man
Di man tagag pundo. Mahadlok man nga dili tagaag pundo. Mao ginay realidad mga kaigsuonan. Mabato to si Presmat nagbutiyag nga mura man usahay og wa naman sa lugar ang nahimong pronouncement ni Congressman Ace Barbers. Normal para nako may kagalaan. Gidaig nako sa imong proseso mga kaigsuonan. Pero isa lang kabikil na insulto gid sila may kagalaan. Ang proseso ay minsa Quadcom di ba nindot kayo na plastar ni Congressman Ace Barbers. Pero nabikil man gid siya may kagalaan ni Congresswoman Cardima. Gumikan kay nangaigo sila. Lain maguning kamatuoran, sakit yun mga kagalaan basta mao imo igo. Bisag unsaon pa nimo likay-likay pag kamatuoran na gani mo igo may kagalaan, kung ihampak na gani ang kamatuoran sa imong nawong, ihampak na gani sa kamatuoran sa imuhang dagway, tanan gyud mupasar gyud kasakit ng imuhang dughan mga kagalaan. Giliban ka tong punto. Anyway, Lunes pohon, ako ning hagpaton. Kaya nindot man gud ni nga i-play nato unta may kigsunan ang tingog ni Cardima. Human ang tingog ni Congressman Acop. Human ang tingog ni Congressman Ace Barbers. Naato tanan dito may kagilaan. Ako na itong gi-chap-chap ambot. Nakasunod man titag laing kalibutan may kagilaan. Dito na to isa-isay kung nganong ing ato ang ilahang nahimong reaksyon. Kay pag human pag istorya ni Cardima, nagpasalamat may kagilaan si Pangulong Rodrigo Duterte uban sa pag-ingon. Daghang salamat, ma'am. Wala na. Ang unang tingog na yun, namalakpak. Ultimo ang namalakpak, hapit na lang abugon. Nga pagawason matud pa kung mamalakpak kay walang insultuhan dito. Na-insulto na dayon. Klaro nga na-insulto. Kung wa ka ba insulto, kay doon ay namalakpak, kaya ang gipalakpakan, tinuod. Asa man ang tao palakpak kung bugal-bugal mga kigsunan? Nga di asawanan sa Quadcom, nasayod naman sila unsa ka trigger happening mga kongresista mo pakanaog og contempt may kagalaan. Diretso din ka sa detention. Di lang tunigi, wala lang tunila gi apil-apil, di lang tunila gi tagaan pagpagtagad may kagalaan kay puno naman daan ang ilang detention cell sa Kongreso. Ang pangutana din na may kagalaan. Makaako ba sila? Sa usa ka tawo may kigsuunan sa kinatibuk-an sa ilang proceedings, tan-awag na unsa. Mura naman hinuon sila gitabangan sa usa ka tawo may kagalaan nga ang naa sa ilang presensya sa atubangan nag-inusara raman ang ato ramang presidente nga ilahang gi daog-daog o gi bigyan pag-ayo may kagalaan. Doon na ba sila nahimo sa laktod nga pagkasulti? Sa kinatibukan, wala. Ako pa ito isa-isay ang katong ICC may kailan, wala magitay oras. Pero unsa man sa kinatibukan, napaklaro ni Tatay Digong, mga kaigsuunan, nga wa gi jurisdiction. Napaklaro gid niya may kagilaan ang termino nga 10 years in a making. Nganong wala pa man gid mo kapasaka og kaso. 10 years in a making, nagdali na siya nga inyo na siya pasakaan og kaso. Kay matud pa ni Tatay Digong, kung doon na mo'y ebidensya, ipasaka ang kaso, kay andam kong magpakadunot sa prisuhan, kay usako ka Pilipino, nga nibarog, usako ka Pilipino, nga mamahimong dunay pulos sa atong nasod. King De La Rosa on board. Dili Pilipino mga kaigsuunan nga way pulos. Muragwa na may bago o may kagalaan. Sugdo na to sa ilawom na ay
na ay nag thumbs up. Gikan kang Ricardo GR Gaviula Kaga, tulo ka thumbs up. Gikan kan ni Tracy EM, mayong gabi Sir King, watching from Cebu. May pagpaminaw niyo tanan din na. Shout out Sir King sa akong asawa Rachel Ayunan sa Lamputan. Gikan kang Mang Giluloy. Mayong gabi Sir King, kumbati ta kanunay DDS sa Surigao. Nabasa na ko ni ganyan kang Sir Randy Borja Pico. Sir Randy, may pagpaminaw. Adto kang Vice Buds, kang Tris Lulong. Pagpaminaw usab mangkigalaan. Gipalusot kaluoy lamang ni Tatay Digong Sir King, samot ka stress na. Matod pa ni Jason Wright. Kung gitubag na Tatay Digong, yung matod pa niya anad naman ko ana. Pangayon sa komentaryo may kigalaan. Nice. Nagpalakpak si Harry Simrod Villanueva Harry. Naipanawagan, medyo layo-layo manikigalaan. Kamo na maigo official announcement kini sa Confederacy of the Tribes may kigalaan. Pinirmahan ni Bay Amala, ang head sa Maharlikan Nation. Doon ay official statement. Basahan na ninyo. Daghan nagkaayuhan nga inyong mabasa din na. Paminaw sab gadto kang Rodi Rhodes may pagpaminaw o kang Sekjen Dan Adorador. Ako na ning gitiwas makigalaan para ma-greet pud nato ning atong mga sumusunod. May gabi ngadto kang Pads Tuto Raso and Mads Irene. Ato mga kaubanan makigilaan kani adto. Kang Mr. and Mrs. June and Edna Tampos, kang Jane Toledo o kang Inchik Wakang Inchik kung sa maniha. Na Manila family mayong paminaw. Out of speakers may kigalaan. Sudlo na to sa lain nga mga gasunod sa atong programa. Salamat by the way. Ay mo kalimutan like and share o niya suportahi ang ato ang tulumanong krusada may kigalaan para makapadayon ta sa atong content o paabot din na kaninyo. 0912-893-9493. Nato kang Richel Bumanglag, kang Polvera Idradan Rusty, Tracy EM, kang Gerardo Junior. Junior Gerardo Junior.
medyo layo-layo makiglan di nato mabasag tarong. Alden Taliedo, Toto Calyaw Landico, Pedro Velos, Jing Yang, Ginelen Bernaldez, nadto kang Hiroshi Kadyong, Randy Santisas, o dusi pa kalain nga mga naminaw. Okay, ngadto kang Coach Roger, kumusta mo diha? Rosales family. Kay Ani Bib Pakot, Jeans Emilio Dilito. Og tanan nga naminaw sa itong programa. Muna may kigsunan, wala tayong oras sa itong pagpanag-uban sa tulumanong Cruzada Reloaded. Salamat usab sa suporta sa atong station manager June Clerigo. Kang Di Magician may pagpaminaw. Sa pangalan sa atong station manager June Clerigo, sparring partner sa Pikas Lawak, Sir Paing Agra, o transmitter side si Bung Abad. Dihapon niyo gala sa kahanginan, King De La Rosa, nagpabiling nag-ingon, ayaw ihikaw ang tabang kung ang gahom sa pagtabang naa sa imong kamot kaigsuunan. Dalay ko ang Diyos, mayong gabi. Ang maong programa binayran, ang bisan unsang pamahayag ngayong nabati iya lamang sa nagsibya o walay labot kining maong istasyon. Cruzada. 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 Programang mutuki sa kamatuoran. Kasandigan sa mga dinaog-daog ug nilupigan. Cruzada ng panan sa katawhan. Muyagyag sa kamatuoran. Cruzada. Programa alang sa pagserbisyo sa katawhan. Muhatod sa mayong balita alang sa kahimsog sa panglawas o panginabuyan.